Oras na para magsisi. Lahat ng kasalanan ay dapat nang maiwaksi sapagkat ito na ang panahon ng pag-aani. Si Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kung hindi pa, makinig ka. Nandito kami, dala ang mabuting balita para sa mga kaluluwang hindi makakita. Ito ang pag-ibig ni Kristo na kanyang pinakita sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin at sa lahat ng tao. Ang ating mga kasalanan na kabayaran ay kamatayan ay kanyang tinubos at binayaran para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Huwag lang tayo maparusahan doon sa malaking hukuman. Huwag lang tayo itapon doon sa apoy na dagat-dagatan. Alam ko, marami sa atin ay nandito dahil sa hirap ng buhay. Ngunit mas mahirap sa impyerno kapag tayo ay mamatay sa ganitong uri ng pamumuhay. Doon, hindi ka makakahayahay. Ang mga uod, hindi namamatay. Ang apoy, walang humpay. Kung ipagpapatuloy natin at hindi natin tatalikuran ang ganitong uri ng pamumuhay, ang apoy ng impyerno sa atin naghihintay. Magalit na kayo sa akin ngayon kaysa magalit kayo sa akin sa araw ng paghuhukom. Brother, bakit hindi mo kami sinabihan na totoo ang impyerno? Bakit hindi mo kami binalaan na totoo pala si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo? Ni sana natanggap ko ang kanyang libreng regalo. Wala sana ako dito sa impyerno. Hindi kami nandito para manlait. Nandito kami para kayo ay manumbalik at sa kanya lumapit sapagkat ang kanyang pagbabalik ay malapit nang sumapit. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo kailangan ng kapatawaran at si Kristo lang ang tanging daan sa ating kaligtasan makapasok sa kaharian. Kahit gaano kapula ang iyong mga kasalanan, kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, walang kasalanan ang hindi kayang linisin at hugasan ng dugo ni Kristo na dumanak mismo sa kamay ng mga makasalanan. Ate, hindi ka kinalimutan ng Panginoon, kaya kami nandito ngayon, tinatawag ka niya. Kahit sa madilim mong daan, tinatawag niya ang iyong pangalan, ang iyong mga kasalanan ay kanyang tinapos at binayaran. Ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi na hindi makapagligtas, hindi rin siya bingi na hindi makarinig. Ngunit ang ating mga kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Panginoon. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin niya tayong inaabot ngayon. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Ate, malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kapag ipinatuloy natin ang ganitong pamumuhay, doon tayo sa apoy na walang humpay. Ate, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Walking street, ito na ang gabi ng iyong kaligtasan. Malapit na ang dumating si Jesucristo. Kaya pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng mga makakapanood. Bali, napanood ko lang kasi yung video ng isang Christian siguro siya, I think, na nasi-share ng gospel ni God in public. So, diba, parang sa ating mga, alam mo yun, yung hindi naman religious, mga tawag dito, yung normal lang na hindi ganun sinasabing wala tayong faith. Yung basta yung sa ating mga hindi naman masyadong public yung ating faith kay God. Parang ang dating sa atin nung ganong mga tao na nag-share ng gospel ni God, di ba parang nawiwirduhan tayo, parang yung iba pa siguro nagtatawa pa or natatawa or parang sila yung nahihiya. Pero hindi ganun, hindi dapat tayo mahiya. Kasi aminin natin lahat, alam naman natin na nandiyan si God, na there is God. Kagaya ko nung before, kahit nung mga nakaraang years, yung dating, yung may old self, alam ko na there is God. Pero hindi ako yung regularly nagpe-pray. Wala akong time makinig ng mga worship song, mga ganun.
hindi ako sumisimba, bilang na bilang yung best na nagsimba ako, yung ganon. Pero, may faith pa rin ako na, may paniniwala pa rin ako na, sumasampalataya pa rin ako kay God. Hanggang sa, narinig ko nga yung sinabi netong person na to, na nag-share ng gospel, na pinagsisigawan niya na malapit nang dumating si Jesus Christ dito sa atin, sa earth. Tapos, parang bigla akong napahanga sa kanya kasi sobra yung faith niya. Sobra yung, ganun yung bilis niya. Tapos, parang, in-urge niya yung mga tao na mag-repent, magsisi sa kasalanan, yung ganyan, para maligtas sa impyerno. Ito isa pa, yung about sa hell. Parang para sa sarili ko hindi to Bible-based or hindi according sa Bible. Parang ang paniniwala ko recently or before is hindi totoo yung hell. Parang ako, in denial ako. Ayokong maniwala na may hell. Iniisip ko, tsaka sinasabi ko dun sa mga kakilala ko, ang hell is tayo lang din yung gumagawa. Yung parang pag gumawa tayo ng mga sins, syempre, makukonsensya tayo. Yung konsensya natin, pag inusig tayo, parang yun na yung hell natin. Pero mali pala ako, sobrang mali. Yun talaga yung problema pag hindi tayo, hindi tayo nagbabasa ng Bible or ignorant tayo sa words ni God, sa words niya. Yun yung, wala tayong knowledge sa ganyan. So, syempre, namumuhay tayo ng, alam mo, yung hayahay ka lang, expose ka sa sins, lahat ng kasalanan ginagawa mo, patuloy ka pa rin, ini-ignore mo lang pag may naririnig ka na tungkol kay God, ganyan, parang, hindi ko naman gina-judge, pero, kasi ako, ganun ako parang relate ako sa ganun, hanggang sa may nangyari na nga sa akin na, halos kinamatay ko, na imagine na sobrang makasalanan ko, na lahat ng kasalanan hindi ko na isa-isahin nagawa ko, yung pagsisinungaling, lahat ng kasalanan na nagawa ko na halos, hanggang sa yung dumating na nga sa point na akala ko mamamatay na ako, tapos gusto ko na talagang mamatay din yung time na yun, yung nawala ako sa sarili ko for almost siguro 2 weeks, ganyan. Imagine na 2 weeks na wala kang kain halos, wala ka ring tulog. Sino mabubuhay nun, 'di ba? Pero sobrang God is good, sabi nga. Sobrang mahal na mahal tayo ni God. Basta tawagin lang natin yung pangalan niya. Mag-pray lang tayo. Isang banggit lang natin sa pangalan niya na Jesus Christ, please help me or save me, ganyan. Alam mo, darating siya dyan. Darating siya sa tabi mo para iligtas ka. Ako, unaware na ako that time, pero dumating siya, niligtas niya pa rin ako. So, yung hindi ko deserving na iligtas, yung parang mas deserve ko na mamatay na lang, pero hindi niya ako pinabayaan na gano'n na mamatay na lang. Kasi nga, ayaw niya mapunta ako sa hell, dahil alam niya na makasalanan ako. Parang, binigyan niya ako ng chance na mabuhay ulit. Sinabi niya pa nga sa akin na pinatawad na daw niya ako sa lahat ng kasalanan ko, pinagaling niya na ako. Yung ganun ba, parang, sobrang nakakapanindig balahibo na yung mga, kahit yung dati, naririnig ko na sinasabi lagi na padating na si Jesus Christ, ganyan. Pero totoo, nandito na siya sa earth. Andito lang siya sa atin. Kasama natin lagi siya, basta tawagin natin siya. Parang one call away lang siya lagi. Parang nasa tao lang, pag kasi tayo mapagmataas, tayo, yung problemado na nga tayo, sobrang pagsubok na yung pinagdadaan natin, tapos hindi pa natin siya tatawagin. Paano na tayo? Kaya nga sabi, we are nothing kapag wala si God. Diba? Yung palang share ko lang, yung sa story ko kasi na, kaya nagkaroon ako nung eksena na nawala ako sa sarili ko. Kasi kakagaling ko lang nun sa, tawag dito? Procedure na kakaiba siya, yung nanganak ako through via exit procedure. So, siya, hindi siya normal na cesarean. Talagang tinubuhan ako, tinurokan ako ng general anesthesia.
So, parang hindi ko naman sinasabi directly na yun yung naging side effect sa akin, na nagkaroon ako ng findings na postpartum psychosis that time. Kasi sobrang, ako parang, before pa ako kasi mag-undergo ng ganung procedure, normal na sa akin yung paranoid ako, yung, alam mo yun, yung parang masyado akong worried sa lahat ng bagay, ganyan. Siyempre, may fear of death ako. So, parang, ang sinasabi kasi ng psychosis, parang, may tendency ka na magpakamatay, ganun. Parang, sabi ko, paano nangyari yung psychosis? Takot nga akong mamatay. Pero syempre, pag nandun ka na sa eksena na ganun, hindi mo na alam yung nangyayari. So, possible na mapunta ka sa ganun talaga na hanggang sa magpapakamatay ka na. Ayun, parang, pag kasi ito pa, ang pinakang hindi dapat gawin ng tao, ito yung sa mga, para naman ito dun sa mga teenagers, kasi yung anak ko ganito din parang naririnig ko, or ewan ko kung narinig ko lang ba sa kanya or sa iba, na yung mga teenagers mahilig parang sabihin magpapakamatay, lalo yung mga broken hearted, kaya siya magpapakamatay daw, ganyan. Hindi siya joke never ka magpapakamatay, or never mo siyang iisipin na magpapakamatay ka. Kasi pag nagpakamatay ka, ikaw mismo yung magdadala sa sarili mo sa hell. Totoo yung hell. Sabi nga, ang hell is para ka pa rin buhay. Kahit sabihin, di ba, pag patay na, sabi, wala ka talagang mararamdaman. Totoo yun, wala. Pero pag yung patay ka na ikaw ay sinner, or nagpakamatay ka, sa hell talaga yung punta mo. Eternal yung paghihirap mo doon. Kaya hindi naman sa nananakot, pero dapat lang matakot. Sino ba naman, dito nga sa atin yung buhay nating katawan, konting sakit ng ulo, or konting may sugat, o diba, takot na takot tayo. Yun pa kayang unlimited na ganong experience na pinapahirapan ka. Diba? Kaya, hindi ko naman sinasabi na maging religious ka or maging everyday, mag-worship ka, magsimba ka. Hindi naman sa ganun. Ang ma-advise ko lang is, iwasan yung, hanggat maaari, iwasan yung gumawa ng kasalanan. Kunwari, yung mga simpleng pagsisinungaling, ang laking bagay nung yung impact ng pagsisinungaling mo, yung pwedeng maging result niyan. Sinungaling ka pa rin, halimbawa. Kasalanan pa rin. Basta lahat ng mga negativity, lahat ng sins, hanggat may chance or may option tayo na iwasan natin. Hindi pwedeng sabihin, ay tao lang nagkasala, ay tao lang na-tempt. Hindi pwedeng ganun. Alam mo na sin, pumasok ka pa. Tapos sabi, ay, lagi naman, pinatawad naman na tayo ni God sa lahat ng kasalanan natin dahil na-crucify siya, ganyan. Hindi rin yun reason. Diba? Parang, yun, binabastos mo yung, ikaw mismo yung binabastos mo yung, yung pagiging holy niya. Diba? Parang, hindi ko na siya ma-explain ng, siguro kulang pa ako sa knowledge or sa yung mga choice of words ko hindi pa rin maganda Pero kasi, nag-share lang ako ngayon kasi kaysa naman patagal ng patagal makalimutan ko yung mga nangyari o yung mga dapat mong sabihin, hindi ko pa masabi. So, parang masyado kasing, aminado naman ako until now, unstable pa rin yung mind ko, lalo kasi namatay yung anak ko. Parang, syempre, hindi ko alam kung in the future, mayroon pa akong lakas ng loob or may time pa ako na mag-share ng experience ko, ng testament ko about kay God. Pero, I think, hindi naman kailangan maganda yung camera mo, presentable ka, maganda yung paligid, or sobrang polish ng video mo para lang ma-share mo yung ganito, diba? Parang, wala siyang right time. Actually, nung una inis ko, kailangan ko ng right time para mag-share ng experience ko at yung encounter ko kay God. Parang, yung testament ko, gusto ko siyang i-share sa video ng maganda yung setup, yung ganun. Pero, alam mo yun, yung parang, the more na gusto kong mag-share, may pumipigil every now and then Tulad ngayon, parang may pumipigil na naman sa akin. Yun. Pero alam kong sino yung pumipigil na yung enemy yun. Yung parang, ay mahiya ka, huwag mo i-share. Ay mahiya ka, baka may makarinig sa'yo. Diba? Parang may mga voices, merong energy na parang pipigilan ka So, huwag kang magpapatalo sa ganun. Pag yung naka-encounter ka or naranasan mo yung presence ni God, yung Holy Spirit niya, wag mo pipigilan yung sarili mo na i-share yung ganun. Or,
kahit hindi ka nakaka-encounter ng life and death na experience, tas dumating si Jesus Christ para i-save ka, hindi mo naman kailangan maka-encounter ng ganun para i-share kung gaano siya kalabing, kung gaano niya kamahal yung humanity. Diba? Walang makakatalo sa pagmamahal niya sa mga tao. Imagine, makasalanan ako pero niligtas pa din niya ako. Tsaka, never natin isisisi lahat ng pagsubok natin kay God, or huwag natin i-question yung kanyang pagmamahal sa atin dahil lang nagka-problema tayo. Tayo yung may problema. Tayo yung dapat magpakumbaba, humingi ng tulong sa kanya, humingi ng tawad. Yun lang guys, kasi sobrang ang dami pang gustong sabihin, kaya lang kailangan ang ng video, parang baka magsawa din kayo. Yun lang, sana kung hindi nyo man ngayon ma-realize na kailangan nyo mag-repent, kailangan nyo kilalanin si God, kailangan nyo siyang tanggapin, magbasa din kayo ng Bible. Actually, nag-uumpisa na akong magbasa. Gusto ko siyang matapos, pero hindi naman siya biglaan. Parang unti-unti lang siya. Sana someday, hindi man ngayon, kahit pagtanda nyo or bago kayo mamatay, sana makilala nyo si Jesus Christ. Matakot din kayo sa hell. Pero hindi ko na lang sinasabi na matakot kayo. Sobrang pahalagahan nyo yung buhay nyo. At sobrang pahalagahan nyo na merong God. Ang isipin nyo may eternal life. Basta magsisi kayo sa kasalanan nyo, umiwas kayo sa mga kasalanan, tanggapin nyo sa puso nyo si Jesus Christ. Hindi naman kailangan may religion ka, or basta ikaw lang at si God ang nakakaalam ng communication nyo, ng yun nga, may tinatawag na intimate relationship with God. Baka yun yung sinasabi ko na dapat nyong ma-experience or dapat nyong gawin, yung maging kayo kay God. So, ilapit yung sarili nyo kay God. Huwag nyo nang hintayin yung kagaya nung nangyari sa akin na, alam mo yun, life and death na. Saka ko lang siya halos tinatawag, humihingi ako ng tulong sa kanya. Hindi kasi kailangan na ganun eh. Paano kung huli na ang lahat? Kung hindi ko naman sinasabi na paano kung biglang kayo ma-aksidente, tapos nagmataas kayo, ang yabang nyo, kinakahiya nyo si God, ayaw nyo nang pinag-uusapan siya, nahihiya kayo sa mga relatives, barkada, sinong nakakilala sa inyo, pag binanggit nyo si God, parang nahihiya kayo, ayaw nyo. Eh, paano yung pag bigla kang na-accident? Hindi ka makakapunta sa heaven without Jesus Christ. Yun lang naman yun. Kung wala kang belief tungkol sa kanya, ngayon pa lang maniwala ka na bago po mahuli ang lahat. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.